Good day everyone! This is your Millionario channel para magbigay na naman ng latest chika sa showbiz. Fiang Smith araw-araw pinagagalitan dahil sa mga issue. Hindi ako perfect. Mukhang hindi lang netizens ang laging may say kay Fiang Smith. Pati pala ang management niya ay halos araw-araw din siyang pinapagalitan. Sa YouTube interview niya sa kay Ogie Diaz, inamin ng Pinoy Big Brother, Gen 11 Big Winner, na madalas siyang nasasabihan dahil sa mga isyong kumakalat tungkol sa kanya mula sa mga viral video hanggang sa mga controversial na online comments. Lagi akong pinapagalitan ni Direk Lauren Jogi. May mga nababasa ako sa management ko ng hindi man lang pinagsasabihan si Fiang, wala ba silang magawa? Everyday akong pinapagalitan sa office, say ng young star. Hindi naman sila galit palagi, pero pinagsasabihan para i-correct ang wrongdoings ko. Paglilinaw pa niya, na tumutukoy sa Star Magic Management na pinamumunuan ni Direk Lauren. Aminado si Fiang na marami sa mga isyong kinasangkutan niya ay resulta ng pagiging baguhan sa showbiz. Yung iba doon, Pasko na yun tapos binabalik ng mga tao. Mali ko talaga ang mga nangyari sa akin before, and inaamin ko naman yun kay Direk Lauren. Every time kapag pinapatawag ako, na-adapt ko po yung mga sinasabi niya, and pumapasok naman po sa utak ko, chika niya. Kilala si Fiang sa pagiging prangka, kaya hindi rin siya umiwas sa mga banat tungkol sa kanyang attitude. Yung masama ugali ko, attitude, lalakero, lumaki ang ulo, ganyan. Paulit-ulit na lang, pero sa akin, sa pagkakamali ko, ang sasabihin ko is, hindi ako anghel at hindi rin naman ako demonyo. Hindi ako perfect, sambit niya. Isa sa mga pinakainaabangan ng mga fans ay ang paglinaw niya sa controversial na best batch comment niya tungkol sa PBB. Nung sinabi ko yon, wala pa pong PBB collab. Super happy and proud ako sa batch namin, kaya masasabi ko na best batch siya for me. Siguro, naging mali lang ang dating sa tao, kasi spliced video siya, paliwanag ng dalaga. Patuloy niya. May explanation yon na sinabi ko, na batch namin yon. Siyempre proud ako sa batch namin. Sinabi ko rin na, guys, support PBB collab. Na-misinterpret lang ako ng mga tao. Diretsahan naman niyang itinanggi ang kumalat na video na umano'y nanakit siya ng marshal sa isang gig. Si Kuya Bravo, hindi marshal ang tingin ko sa kanya. Ang tingin ko sa kanya ay friend, tropa, and family. Kasi every time na may ganap ako, lagi siya ang nasa tabi ko, isplika ng aktres. Kwento pa niya, si Kuya Bravo raw ang nagbantay sa kanya noon habang naka-hotel arrest siya bago pumasok sa PBB house. Kaya, and after PBB, siya talaga ni-request kong maging marshal ko. Dagdag pa niya, sabay bonggang revelasyon na inimbitahan pa raw niya ito sa birthday party niya. Bagamat madalas siyang mabash online, positibo pa rin ang pananaw ni Fiang. Merong criticism in a nice way so I take them as constructive, kasi yung iba talaga may sense ang sinasabi. Every time na nakakabasa ako nun, tinutuldukan ko talaga. Tinitake ko na lang siya as constructive. And para sa ikabubuti ko naman yon, anya pa. Sa kabila ng mga kontrobersya, tuloy-tuloy pa rin ang career ni Fiang, kung saan katatapos lang niya sa digital series na Ghosting, at malapit na rin siyang mapanood sa Shake, Rattle and Roll Evil Origins na entry sa 2025 Metro Manila Film Festival. Samantala, Aura Briguela paknapak sa first ever beauty pageant, Moving with Pride. Bukod sa comedy world, umarangkada na rin sa mundo ng pageant si Aura Briguela. Recently kasi, sumali siya sa hiyas ng Silangan 2025 ng University of the East, ang kanyang kauna-unahang beauty pageant ever. Sa serye ng Instagram posts, ipinakita ni Aura ang kanyang mga pasabog na OOTD na parang pang grand finals agad. Isa na rito ang kanyang sparkling fiery red gown na literal na nagpainit ng entablado, at ang red and gold costume na may cut-out wings at scepter na parang diyosa ng silangan na bumaba sa UE campus. Grateful and proud to be part of HIAS ng Silangan 2025, celebrating beauty, diversity, and inclusivity in the university. Caption ng aktor. Hindi rin nagpahuli si Aura sa paandar ng emosyon nang ibahagi niya ang isa pang post na may caption na Wrapped in heritage, moving with pride, my first pageant moment. At syempre, hindi mawawala ang pasabog na pasarela ni Aura sa pageant stage na mapapanood sa isang video clip kung saan kita mo talaga ang confidence level niya. It's her first pageant, but she's walking like she's done this forever. When the light hits her just right, you just know she's the moment
wika pa niya sa IG. Hindi man agad ibinahagi ni Aura ang resulta ng pageant. Mukhang isa siya sa mga nanalo dahil sa mga litratong kumakalat na may suot siyang sash at corona, kasama ang 2 pang kandidata. Ayon sa UE, ang hiyas ng silangan ay taunang patimpalak na layuning itaguyod ang diversity at inclusivity at magsilbing simbolo ng isang bully-free academic environment. At para sa ating ikatlong chika for today, Kris Aquino bumanat sa mga nanghulang mamamatay na siya. Cheap. Mahigit 1 buwan bago muling nagparamdam si Kris Aquino sa social media, ang huli ay noong Setyembre 10 kung saan nasa hospital bed siya kasama ang kanyang 2 anak na sina Kuya Josh at Bimb. Kagabi, 8 p.m., ay muling nag-post si Kris ng mga larawan niya na nasa hospital pa rin at kasama ang attending physician at mga nurse with Bimb. Pero ang ibinalita ng mama ni na Kuya Josh at Bimb ay tungkol sa bunsong anak na ipinarinig na ang kanyang boses pagkatapos ng ilang series of singing lessons mula kay Thor Dulay. Ang caption ni Kris, "It's been a very tough 8 weeks but somehow I survived. This video is about my 2 boys and why I'm fighting for them. My 18-year-old has for now decided to continue with his singing lessons with Coach Thor, plus some superstar Titos who have volunteered to teach him about stage presence and how to make audience rapport fun for all. From the time he was 11, he's been my companion every time I've had to been put to sleep for the numerous procedures I have undergone. A singing doctor. Thank you, honey, for being the embodiment of what Mama had wished for." Nagulat kami sa video dahil habang nakapikit si Bimb, ay kinakanta niya ang awitin ni Willie Revillame na "Ikaw na nga", at ang ganda ng boses ng binata, kaya naman ilang beses siyang sinabihan ng nice ni Coach Thor. Sino kaya sa pamilya ni Kris ang kumakanta na pinagmanahan ni Bimb? Samantala, kaliwat kanan ng lindol na nangyayari nitong nakalipas na 3 araw na nagsimula sa Cebu, September 30, na may magnitude 6.9, kung saan maraming gusaling nasira at ilang namatay, at hanggang ngayon ay may mga aftershocks pa. Sinundan sa Davao Oriental nitong Oktubre 10 na umabot sa 7.4 magnitude, at may mga nasawi rin at nakaramdam din sa Bohol, La Union, Baguio, Leyte, at Quezon City. Kaya naman nagbalik tanaw si Kris sa taong 2019, na ipinost niya ang lumang video habang nasa ibang bansa. At tanda rin namin na habang ini-interview siya ng media ay biglang lumindol. Ang petsa ay Abril 22, 2019 na ginanap sa isang restaurant sa Quezon City. Tinawagan kaagad ni Kris ang mga kasama nila sa bahay para i-check ang mga anak at kung okay sila hanggang sa nakaranas na ng pagkahilo at nagyaya na itong umuwi. "Uwi na tayo, nahilo ako, nililindol na tayo." At binalikan ni Kris ang taong 2019. "The year of this was early 2019. If I could only bring back time." She was a laughing and relatively healthy Kris. She could make a joke about an enormous earthquake in the Philippines. "I have not known loss because of a natural catastrophe, but I have known loss of a loved one because of a gunshot wound delivered at close range by a man in uniform. I got close to the cruelty of death because of stage 4 cancer, where you see the person you have instinctively loved since childhood suffer from the unbeatable foe, which she fought because her children aged 38 to almost she knew weren't ready to lose her. After 1 year and 5 months, she said that she believed she gave them all she had and she prayed hard that now they would be unready. That was what moved us to let her go and let her be with her parents, and the only man she had ever loved. I am the mom I have become to Bim and to Kuya because I had the best example in the world as my guide in parenting. We sisters were shocked to lose our brother, when we thought the fight to live was still there. Clearly the suffering he endured he never wanted his sisters to know. Because that's what a Kuya is for. I have been sick with a life-threatening autoimmune disease since most likely October of 2021, just a few years after my brother's death. At kagabi nga ay nagpost si Kris. A clueless Kris did upload that thinking all would see it as being all in good fun. Today, October 12th, 2025, for me to climb the steps of the Chanel boutique with no help will be next to impossible. If you think re-uploading this video will hurt me and the perception of the people about me, you are missing the point. That video was from mid-2019. We had yet to experience COVID. I have never held a government position, nor have I been married to one. The money that paid for that bag came from the upload of the Lindol and the subsequent trip to Japan, and it's 100% tax paid.
Lay of me because mumultuhin kita although medyo malayo ka na sa listahan ng mga may atraso sa akin, and yet I turned the other cheek. Binalikan din ni Chris ang lahat ng manghuhulang hinulaan siya. Sa lahat ng mga manghuhula na nagsabing malapit na akong mamatay, or yung mga nagbalita na patay na ko. Alam ko you need to make money, but this is a cheap way to do it. Thank you to my sister in Japan who told me about this repost. You made me realize that I need to be more active on FB. Healthy Sunday to all. At yan po ang latest chika natin sa showbiz. Stay tuned for more. Thank you for watching.